the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Magandang araw mga kababayan. Sino ang nagsasabi ng totoo sa magkapatid na Rimulya? Dahil ayon nga dito kay Boying Rimulya, narinig nyo naman na di umano'y may nakausap siya, may isang opisyal na nagsasabing lalabas na ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, after ng ilang minuto, upang i-verify ng ilan po sa mga abogado ni Senator Bato de la Rosa kung totoo itong sinasabing arrest warrant laban sa kanya, abay dininay naman ito ni John Vic Rimulya na sekretary po ng DILG. Mga kababayan, ang ginagawa po ng gobyernong ito ni Bongbong Marcos kapag hindi pumapatok ang kanilang propaganda, lalong-lalo na sa isyu ngayon ng maanumalyang flood control, mga panggagago, panluloko at paikot-ikot nitong ICI sa mga Pilipino, hindi sila pinapaniwalaan ng taong bayan, gagawa po sila ng kanilang kadramahan. Kagaya nitong sinasabing ipapaaresto umano itong Senator Bato de la Rosa, isasunod si Bongo, kinakasuhan si Bongo at kung sino-sino pa ang kanilang gustong papaingayin para lang malihis ang isyo. Pero mga kababayan po natin, posible kayang totoo ito at pansamantala munang binawi ni John Vic Rimulya para lang hindi magpanik itong Senator Bato de la Rosa at magulat na naman tayo, baka masusurpresa at biglang damputin itong Senator Bato de la Rosa, ipadala sa dahig gamit na naman ang pribadong eroplano at pera nating mga Pilipino. Hindi tayo dapat manigurado at lalong hindi dapat kampante sa ngayon, mga kababayan natin, si Senator Bato de la Rosa. Kasi tandaan po natin, ang isda ay nauhuli sa sariling bibig. Baka nga naman, totoo itong sinasabi ni Boying Rimulya at nadulas lang po siya. Dahil mukhang delikado sila, ayaw nila makapaghanda si Senator Bato, agad binawi ni John Vic Rimulya. So, para sa totoong impormasyon, ito pakinggan yung sinasabi ni Boying, ha. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan, ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba, confirmed na ombudsman? I think so. I would say. Sabi niya, I think so. So, hindi siya sigurado. Pero tandaan natin mga kababayan, ha, si Boying Rimulya, hindi na po siya secretary ng Department of Justice. So, ombudsman, kumbaga, labas na po ito sa kanyang trabaho o sa kanyang mandato. So, yung nakakaalam nito is DOJ, of course, ang DILG, no? So, Malacanang. Yung nakakaalam nito, NBI, CIDG. Dahil sila po yung mga ahensya ng gobyerno na nakakaalam sa mga ganitong klaseng trabaho. Kagaya ng ginawa nila kay President Duterte, no? So, kasabwat at kasama po sa dapat singilin ng taong bayan itong si Boying Rimulya. Pero, palagay nyo kaya? Totoo kaya ito? No? So, ba natin? I have it in good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. So, paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, bago na kasi. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition ng Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable Offense. Kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o rules ng Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as a legitimate foreign court. Yeah. So, bendalo na naman po yung mangyayari nito mga kababayan po natin. Ako lang personal ko lang ito. Kasi sabi ng iba, ayan, fake news na naman si Boying Rimulya. No, hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid. Pero alam nyo mga kababayan po natin, napanood ko rin yung interview dito sa abogado. Itong nagkukunwaring mga mga biktima daw ng EJK. Itong si Conti, no? Conti na lang yung utak at konti na lang sila dapat yung ikukulong. Narinig ko lang na talagang yung sinasabi ni Boying Rimulya daw ay may katotohanan.
So, tinatawan-tawanan niya lang dahil ayaw niya rin daw po magbigay ng kumpletong impormasyon at tinakayaan niya lang daw po ito sa gobyerno ni Marcos Jr. At alam nyo, pinasalamatan niya si Bongbong Marcos dahil maganda daw po yung cooperation ng gobyerno ng Pilipinas sa pamagitan ni Bongbong Marcos sa International Criminal Court. So ito yung grupo na ito itong si Conti Sila rin po yun yung nagwawala kasi miyembro yan ng bayan muna Sila rin po yan yung grupong nagwawala nung pinalibing ni President Duterte. Itong si Marcos Sr. So ngayon, sila po yung ginagamit ni Marcos Jr. laban naman po sa mga Duterte. Grabe ang kapal ng pagbumuka talaga, no? Nitong si Bongbong Marcos. Talaga nakakagigil. And now, Senator Bato na naman ang kanilang target. Anyway, mamaya baka hindi nyo matapos yung ating vlog. So ito, ipa-plug muna natin ito, mga kababayan natin So 16, 17, and 18, may rally po sa EDSA at mayroon din po sa Lunita Park, sa Freedom Grandstand, o sa Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand, may rally po at sa EDSA People's Monument. People Power Monument. Yan po sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. So, dalawang location po yun. Huwag nyo kalimutan. At syempre, sa mga kababayan nating OFW na talagang napaka-solid na supporter natin, sabay nyo po panawagan yan sa inyong mga mahal sa buhay. At yung gusto nyo pong mangyari na zero remittance sa katapusan ng buwan na ito, so yan po ay suportado po ng lahat na Duterte supporters, Duterte vloggers, bilang pakikiisa nyo po, bilang protesta nyo na kayong mga OFW sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At pilit pa rin na naghuhugas kamay itong si Martin Romualdez Saldico and lalong-lalo na itong si Bongbong Marcos. Wala daw po siyang kasalanan. And then ito na naman mga kabayan natin. ICC. So, imagine mo hindi tayo miyembro ng ICC pero ganun lang po kadali sa kanila mag-issue ng warrant of arrest. And palagay ko kailangan maging handa po ni Senator Bato de la Rosa. Kasi yung dati kay Tatay Digong hindi naman natin inaakala na talagang mangyari yon. So itong sinasabi ni Boying Rimulya, malaki ang posibilidad or mataas ang porsyento na ito po ay mangyari mga kabayan natin kay Senator Bato de la Rosa. Kasi ganito nangyari kay Tatay Digong. Although ito po is pananakot lang para sa atin dahil hindi nga effective yung propaganda ni Marcos Jr., wala siyang maiisip na mga diversionary issues. Although ito is another diversionary issues, palagay ko lang. Pero malaki ang posibilidad na mangyari ito. Kaya, dapat maging, manigurado si Senator Bato dito. Magre-request na sila ng extradition. Okay, doon na tayo papunta. So, ano naman? Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Anong tawag doon kung extradite? Email request yan Email request. Extradite si Senator... Requesting party. Yung requesting party. ICC requesting party. So they will have to pass dun sa mga guidelines. Yung rules. On the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Siyempre, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request na kanya. Pwede niya i-contest. He will have to appear. But he will have to appear. Okay. Hindi naman yung abrupt na, di ba, bigla siyang may process. Dahil doon sa bagong kinlarify ng Supreme Court. So, kailangan nang sundin yung mga yon. Yes. With the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. At ngayon, wala nang question. Ang maraming naglalaro. At tama-tama, nandiyan si Ombudsman at ito si IG. Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG? Meron tayong batas Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, under international humanitarian law. Under international humanitarian law. In other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes.
So, yan po ha, kalakip daw po ng kaso ni President Duterte. Kumbaga, ito po ay dinadawit po si Senator Bato de la Rosa doon din sa akusasyon nila na walang kamatayang ikinayan kay President Duterte. Pero, magtaka ka po mga kababayan po natin ha, dahil ganun kabilis po binawi naman ni John Vic Remulla ang naging pahayag ng kanyang kapatid, no, na si Boying Remulla. Sabi niya nga dito, from balita, there has been no red notice. Red notice kasi ibig sabihin, yung mga taong ipaparesto ng ICC ay nakalista po yan sa red notice. So as of now, wala daw po yung pangalan ni Senator Bato de la Rosa. Pero parang nangyari po kay Tatay Digong baka ito po ay mangyayaring surprise, no, na paglabas ng warrant against kay Senator Bato de la Rosa. And ang sabi pa dito sa balita, sinabi po ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa itong natatanggap na red notice mula sa Interpol kaugnay po sa pag-aresto ng International Criminal Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Salungat ito sa naunang sinabi ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may arrest warrant na laban sa senador. So, sino na nagsabi ng totoo sa kanila? Hindi natin alam, pero ang importante ay maging handa po itong si Senator Bato de la Rosa. And ganoon din po tayong mga Pilipino. Dapat, no, hindi tayo papayag. Kung nagawa nila ito kay President Duterte, so papayag pa ba tayo na uulitin nila ulit ito? Kasi palagay ko, dahil hindi effective itong drama ni Bongbong Marcos, hindi effective yung pagpapa-impeach nila kay BP Sara, yung mga kaso nila, yung na-expose po sila dito po sa maanumalya na flood control, palagay ko, hindi nila titigilan ang lahat po nakaalyado ng mga Duterte, lalong-lalo na inalalapit na po ang eleksyon. So kung patuloy sila na nandyan sa Malacanang, patuloy nila mapoprotektahan ang kanilang sarili. At doon sa kanilang kasalanan, sa kanilang kriminal na ginawa, laban po kay Tatay Digong, so hindi sila mapapanagot. Walang pwedeng magpapanagot sa kanila kapag kontrolado pa rin nila yung ating gobyerno, yung ating batas, binding dalo nga no? Yung lahat na ahensya ng gobyerno, and of course, no, yung lahat na talagang dapat managot, talagang mananatiling malaya po hanggat si Bongbong Marcos. Kaya kung gusto talaga ng mga Pilipino na mabago at magkaroon po ng tamang pananagutan, tamang proseso, at magkaroon din po ng pagbabago sa ating bansa, particularly po sa pagnanakaw na sobra-sobra na. Kailangan talaga lumabas, magsalita at manindigan ang mga Pilipino kung gusto talaga nila. Di ba? Nakita nyo naman sa Cebu kung ano naging resulta. Yung bagyo sa Bicol, ito parating may isang bagyo na naman. So mariremind na naman tayo na talagang walang flood control at maghahanap na naman tayo na saan po yung pera. Sasabihin nila wala sa amin, sabihin nila hindi kami involved. Sasabihin nila walang mga sapat na ebidensya na directly na nagtuturo po sa kanila. Yan po yung kanilang magiging palusot. Lalo na sa dami ng kanilang pera, kaya nilang lusutan yan. Bakit? Kaya nilang magbayad ng mga mamahaling abogado, mga kababayan natin. Kaya nilang magbayad dyan. No? So ang solusyon dyan, itaong bayan, yung magpapaalis sa kanila. Yan. 3 days ay INC rally po sa Lunita. 3 days rally po ng People's Council sa EDSA. So makiisa po tayo, suportahan po natin mga kababayan. And bago tayo lilipat mga kababayan po natin sa susunod na topic natin. So mga kababayan puntahan muna natin itong sinabi po ni Senator Marcolita na ngayon kasalukuyang nasa Cebu para bisitahin din po yung ating mga kababayan at magdala po ng kaunting tulong para naman maipsan ang kanilang paghihirap na nararamdaman. No, na yung gobyerno natin nakakahiya po kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Alam nyo ba, no, yung kung magkano lang yung financial assistance na ibibigay ng ating gobyerno 10,000 sa talagang na wash out at 5,000 o 5,000 para sa partialing na damage. Anong mapapagawa ng 10,000 at 5,000? Tapos nung tinanong itong si Claire Castro kung kailangan bang humingi ang Pilipinas sa international community o sa ibang bansa ng tulong para
matulungan din ang ating mga kababayan. Sabi ni Claire Castro, hindi po kinakailangan. May pera daw po yung ating gobyerno. Napakaputang ina talaga mga kababayan po natin. May pera yung ating gobyerno, pero yung ibibigay nila na tulong, 5,000 at 10,000. Anong mapapagawa niyan? So kung yan lang ang tulong na kanilang magagawa, kailangan talaga manawagan na ng gobyerno sa international community na gustong tumulong. O wag lang nila bulsahin. Kasi mamaya magagaya na naman ito sa nangyari po sa Yolanda na nawawala po yung mga donations. Lalo na po yung cash donations na milyon-milyon galing po sa iba't ibang bansa. Kasi kung 5,000, 10,000 lang ibibigay, anong magagawa mo niyan? Paano sila makapagsimula kahit bahay kubo lang muna? Maliit lang na bahay, kahit paano may masilungan po sila sa ulan, sa init. 5,000, 10,000. Tapos, no, pansamantala pa silang hindi makatrabaho dahil walang tubig, walang kuryente, walang komunikasyon sa kanilang mga lugar. So malamang yung mga trabaho, yung kanilang mga opisina, yung kanilang mga factory doon, yung kanilang pinagtatrabahoan, malamang no, hindi pa magbubukas. So paano po sila makasurvive? At least kung may tulong sana mula sa international community, at least kahit paano, mabibigyan po sila ng medyo malaking pondo at makapagsimula po ang ating mga kababayan. Hindi lang kasi Cebu eh. Diba? Negros o Antique sa Iloilo, marami rin po. Lalo na doon sa southern part ng Iloilo. So sa Canlaon, sa Negros, marami po. Hindi lang po Cebu. Ito may parating pa. So kaya nila kung tutulong yung international community, huwag nilang sabihin na hindi natin kailangan humingi ng tulong. Wala naman tayong magagawa dahil ang pera na dapat sa taong bayan ay ninanakaw naman. Ninanakaw nyo. Kayo na nasa gobyerno ngayon. O Bongbong Marcos. Ito, sabi ni Senator Marcolita, kailangan maibalik natin yung ninakaw sa bayan. Kailangan managot po yung mga may kasalanan. Totoo yun. Kaya sa ginagawa nila ngayon, no, lalo nilang ginagalit ang taong bayan. Kaya ako palagay ko, sa akin lang, no, hindi talaga matitigil itong mga rallies na ito. Kahit takutin pa nila, mag-deploy sila ng libo-libo pulis, hindi ito matitigil. Bakit? Pinapakita nila kung gaano po ka-inotel ang namumuno sa ating bansa. And sa usaping inotel, mga kababayan po natin ito, no? Yung gobernador ng Cebu, parang hindi natin maintindihan kung anong klaseng may pag-uutak na rin ito ngayon, mga kababayan natin. Kasi lumalabas sa kanyang interview dito kay Karen Davila na tila ba sinisisi niya po si President Duterte o yung administrasyon ni President Duterte kung bakit daw bumaha sa Cebu. Tandaan natin mga kababayan, no? Simula nung umalis si President Duterte, 3 years na po o magpo 4 years na ang gobyerno ni Marcos Jr. Kung may mga flood control dyan, no? Di ba trabaho na ng gobyerno ni Marcos Jr. na reviewin, no? Titingnan, i-maintain kung ano po yung may mga flood control na mga mayroon dyan. Kasi imagine mo kung 3 years, no, ilang bagyo, ilang baha na po, may lindol pa na dumating, hindi ba trabaho yan ng gobyerno para reviewin or anong reviewin dyan? I-evaluate mo na kung itong mga flood control ng nakarang administrasyon, naka 3 years na, mag-4 years na, kaya pa ba after ng matinding lindol na dumaan sa Cebu? Putang ina mga kababayan po natin, itong Maka Duterte daw po, na gobernador, and syempre lagi niya sinasabi, mahal niya si Tatay Digong, parang gusto niyang palabasin nakasalanan ng Duterte administration kung bakit bumaha yung Cebu. Sorry pero yan ang nakikita ko dito kay Pambari 4. Kaya minsan, mahirap po magtitiwala sa taong laging nagsasabi na walang kulay politika siya. Siya po ay scholarless after niya manalo as gobernador. Panoorin natin. That it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Because I'm just here, just on over 100 days. Mm-mm. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the So parang lumalabas na naniniwala siya na walang kasalanan si Bongbong sa mga flood control na ito.
Parang gusto niyo pang paniwalaan na malinis ang administrasyon ngayon. Ano lang parang ano ko lang. Parang yan lang po yung nakikita ko dito kay Miss Pambari 4. Past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. So, dito kasi sa paraan ng pagtanong, panahon pa ba ni President Duterte hanggang ngayon? So, tandaan natin, maraming kalamidad, maraming lindol, may lindol na dumating sa Cebu. Diba? So, kung panahon ni President Duterte in 3 years span, kaya ang sabi natin lagi, bakit mo sisihin ang past administration? Inandyan na kayo Putang ina nyo, magpo 4 years na kayong nakaupo sa pwesto. Kung may masisira, sisihin nyo pa rin yung nakarang administration. Ilang taon na po natapos yung mga yan. Ano yan? Wala bang expiration? Hindi ba nasisira yung mga pinapagawa? Di ba nasisira naman? Pero kung siguro 1 year lang pinagawa, 3 months lang, 4 months lang, o hindi pa dinaanan ng bagyo nasira na, yan ang questionable. Pero imagine mo kung 3 years, 4 years na natapos, tapos sisihin mo pa rin yung nakarang administrasyon, may nakaupong bagong administrasyon. And I don't know, kay Miss Pambari 4 na ito, kung siya po ba ay tawag dito, na nakausap na o parang na-negotiate na, na totally mag-support kay Bongbong Marcos. Kasi kung ganyan po yung kanyang magiging prinsipyo, kung ganyan po yung magiging panindigan nitong si Pambari 4, I think this is the first and last term niya na mangyayari, mga kababayan natin, sa Cebu. Kasi ang mga taga Cebu, hindi po yan magpapauto Pambari 4. Pwede siguro, sisihin mo yang si Gobernador Gwen Garcia o yung mga congressman na humawak ng pondo na 26 billion. Pwede siguro. Pero kung ibabalik mo sa nakarang administration nila, Bongbong Marcos, ikaw ba yan? 2019. Yeah, 2019, yes. So, I mean, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Ulit-ulit, Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right. On that, but the So, sinasabi niya na 2019 pa doon nagsimula yung corruption sa flood control. So, parang sinasabi niya na walang ginawa ang past administration ni Tatay Digong against corruption. Ako, ito, mga kababayan po natin, nakita ko lang itong yung mga sinasabi ngayon ni Pambari 4, parang naiba na po, mga kababayan po natin, So, parang Claire Castro, ito na ba ngayon? Bongbong Marcos, bayaran na ba ito ni Bangag ngayon? Maghihimod na pa ito sa puwet ni Bangag, na ganito na po yung kanyang sinasabi. At imbis na questionin yung administrasyon na sila nakaupo ngayon, nakita niya naman kung gaano kabagal lang ang pagtatrabaho. Questionin yung mga congressman na pumerma sa impeachment ni Vice President Sara para hindi po sila mabulgar sa kanilang mga pagnanakaw. Abay ngayon, mga kababayan po natin, mukhang past administration na naman ang kanilang sisihin. So, hugas kamay na naman. So, parang malaki yatang reward na makukuha dito ni Miss Pambari 4 sa kanyang ginagawa dito po sa pagdidiin na naman sa nakaraang administration. Anyway, mga kababayan po natin, sabi ko nga, kung hindi niya ito lilinisin, kung hindi niya klaruhin ang kanyang naging pahayag dito, ito po yung kanyang magiging first and last term sa Cebu. Mga kababayan natin. Okay, punta tayo dito kay Saldico. Anyway, kung kayo po ay nakarating po sa video ito, sa part na ito, mga kababayan natin, huwag kalimutang mag-like. And syempre, alam ko marami po tayong mga subscriber, viewers, na minsan nakakalimutang mag-like. Kaya paki-like naman po, mga kababayan. Bago tayo pupunta dito sa usapin ni Saldico, so again, ulitin ko lang po, parang nagkasalungat ang naging pahayag ng dalawang magkakapatid. Itong si John Vic Remulla and of course si Boying Remulla. Because from Boying Remulla, sinasabi niya na may arrest warrant against kay Senator Bato. Pero ang sabi naman ng isang John Vic Remulla, wala pa po siyang natanggap.
na kung anumang red notice or official na warrant against kay Senator Bato de la Rosa. Pero sabi ko nga, baka magiging surprise na naman ito, kagaya ng ginawa kay President Duterte, na sinasabi natin hindi inaasahan, ginawa po nila, lalo na po may mga kalamidad. So para malihis ang isyo, may mga rally na mangyayari para malihis ang isyo, baka gagawin ito nila para mag-ingay, mga kabayan. Sige, mayroon pa tayong itong update, no? So, yan. Kalat po yan sa iba't ibang social media. So, stay angry pa rin dapat sa Cebu. Okay, may mga artista na rin na, ayan, si Kim Cho ng Cebu, no? Nagwawala na rin. Sabi niya nga dito, harap-harapan ang pagnanakaw, harap-harapan yung pagnanakaw din. Ang paghiharap-harapan din ang paghihirap ng taong bayan. Libo-libong pamilya ang nagugutom habang ang ilan patuloy ang pangungurakot. Sa mga mambabatas, please hear us. Hindi lang tao ang sumisigaw. Mother Nature na mismo ang nagpapakita sa mga pagkakamali ninyo. Mga baha, init, lindol, mga paalala na may hangganan ang lahat. Nasaan ang konsensya ninyo? Pilipino ba kayo? So, manindigan kayo. Kasi okay yan, no? Magsasalita kayo. Pero kung hanggang salita lang kayo, hindi kayo lalabas sa kalsada, hindi kayo magmarcha, at hindi kayo mananawagan na baguhin ang gobyerno natin, walang mangyayari, no? Hindi talaga mahiya yung mga yan. Nagnakaw nga sila ng mali-malitang pera mula sa taong bayan. So ngayon pa ba sila mahiya? Na talagang natutulog na sila sa mali-malitang bilyon-bilyon na pera. Hindi na mahiya yung mga yan. Sobrang kapal na po yung kanilang pagmumuka, mga kababayan po natin. And Marcos administration concern of Iglesia ni Cristo, rally for peace. Sabi niya nga dito. So, ang ito kay Congressman Kiko Barsaga ito, mga kabayan, na sinasabi niya, so medyo concerned po itong si Bongbong Marcos sa mangyayaring peace rally ng Iglesia ni Cristo. Although yung Iglesia ni Cristo, again, hindi po sila nanawagan ng Marcos resign, kundi ang panawagan nila, yan nga, magkaroon ng transparency, accountability, singilin ang dapat singilin, ibalik ang dapat ibalik para sa taong bayan. Pero ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga, what if nga kung mananawagan ng Marcos resign ang Iglesia ni Cristo? Yan ang isa sa kinakatakutan ni Bongbong Marcos. Tingnan natin, no? So far, wala pa po silang formal announcement na mananawagan sila ng ganyan na Marcos resign. Kasi pagkakalam talaga natin, walang Marcos resign ang Iglesia ni Cristo. Okay, puntahan natin itong kay Saldico. So, exclusive interview ni Corina Sanchez Rojas dito po sa abogado nitong si Saldico. Alam niyo, mga kababayan, kapag may pera talaga, no, lahat talaga ay kayang paikotin, kayang lusutan. Imagine mo, hindi daw po pwede basta-basta pala na makansila ang passport ni Saldico. Lalong hindi daw po dapat na kasuhan itong si Saldico. At siya daw po ay natatakot dahil sa mga banta sa kanyang buhay. So, ngayon natatakot sila. May banta daw sa kanyang buhay. Pero alam mo yung punto na sinasabi ng kanyang abogado. Baka naisip ko lang, baka mayroon na nga. Pero hindi yung mga tao yung nananakot sa kanya, sa kanyang buhay. Baka yung boss niya. Diba? Yan ang inisip natin, baka boss niya yung gustong magpatumba sa kanya para siya'y manahimik. Up to now, because I said last Wednesday na hindi ko alam dahil hindi ko tinatanong, I don't want to know. Hindi ko pa rin tinatanong and I still don't want to know. So nag-uusap po kayo bilang kliyente at kayo abogado sa telepono at hindi po ninyo tinatanong kung Hindi ko saan? tinatanong. Are you not tempted to trace where he is? As an individual, yes, curious, but as a lawyer, I don't want to. Okay, So I check and myself. ito rin po ang gusto ng inyong kliyente na hindi malaman kung saan siya naroon kahit ang kanyang sariling abogado. Hindi namin pinag-usapan pero sinabi ko sa kanya na don't give me any hints dahil ayoko malaman. Sabi niya, okay. Okay, syempre at inaasahan na natin na yung mga nakikinig po sa atin ngayon, ganun lahat ang Yeah, I know. sinasabi. Hindi I naniniwala know. na hindi po ninyo alam kung nasaan I siya. know, pero pwede niyo ako lasingin, pwede niyo akong torturein. You cannot get it from me because there is nothing to get from me. Tandaan natin, mga kabayan, pag mga ganitong klaseng abogado na kumakampi sa inaakusahan at may mga nagtuturo talaga na magnanakaw, malakas yan. Hindi basta-basta magpapahuli yan, mga kababayan natin. Sabi niya, kahit nasingin niyo ako, hindi ko talaga sabihin.
So this is also why ayaw niyong malaman. Yes. Baka makainom po kayo at masabi Correct. ninyo. Ayun, Correct. okay. So kayo po ba ay nabigyan na ng summon ng ICI o ng Blue Ribbon Committee para umappear? Hindi pa, puro nababasa ko lang na meron pinadala yung ICI, yung Blue Ribbon, definitely wala pa ako na babalitaan. Wala pa po. Wala pa. So ano po ang sagot natin dito sa patutsada ni Senate President Tito Soto na kung wala naman siyang itinatago, bakit hindi siya bumalik? And it's difficult to stay a fugitive. Pugante po ba ang inyong kliyente? Hindi siya fugante. Ang batas, ang definition ng fugante is yung tao na tumakbo para tumakbo from a case. Wala naman case pa nung pumunta siya because he left nga several months ago bago pa pumutok itong skandalo na to for medical reasons. So wala siyang tinatakbuhan. Ngayon, baka na-misinform lang si Senator Soto because sinabi niya, that's my opinion daw on what the law is. Ang context kasi nung nangyari doon, tinanong ako nung press briefing, may balak bang umuwi yung kliyente niyo? Sabi ko, at this time wala dahil natatakot siya. And hindi ko naman sinabi na excuse yun, legal excuse para hindi harapin yung mga kaso Ibang storya yun. Pagka nagkakaso na, and that's when we will react. So you're saying iba ang legal, iba ang politika? Correct. Exactly what I'm saying. Okay, Kasi they keep saying na harapin niya yung charges. What charges? Wala naman charge. Okay. Diba? Naririnig ko rin po yun na meron na pong charges pero wala pa po kayong natatanggap. Wala. Ang safe word na ginagamit nila, akusasyon. Harapin niya mga akusasyon. Sabi ko, anong akusasyon? Dahil puro generic naman yung akusasyon. Nakasama ka sa skandalo, sagutin mo yun. Bilang abogado, hindi ko papasalitaan ng kliyente ko kung gano'n yung request. I-specify mo muna kung ano yung akusasyon mo. Because hindi ako required na i-prove yung innocence ng kliyente ko. Dapat ang nag-aakusa ang magpatunay na meron siyang kasalanan. Correct. Grabe daw. Alam mo, napakaraming naglilink na po dito kay Saldico. Pero syempre, dahil nagpapakita na mukhang protektado, mukhang tinatago, o mukhang pinipigilang umuwi pa at harapin sa Pilipinas ang mga akusasyon laban kay Saldico, tinan mo yung kanilang talaga, yung kanilang parang gustong palabasin na malinis itong si Saldico. Sabi nga ng abogado niya, biktima ngayon si Saldico. Takot na takot daw siya dahil sa social media daw, kinukuyog na po siya ng tao. Kaya takot daw po siya umuwi ng Pilipinas. Ano pa? Siya pa yung lumalabas, na isusente. Nakakahiya naman po sa mga taong binaha, mga namatayan. Nakakahiya po. To your mind, meron na po bang sapat na ebidensya para sabihin na siya ay bahagi o malaking bahagi ng buong eskandalo ito? Wala. From the evidence na nakikita ko, wala. Walang ebidensya. So, walang ebidensya pa rin, if you ask me, object. Kaya, taong bayan, kayo na lang ang humusga dito. Kung talagang wala may batas tayo, ang daming batas. Pero, puro binibend. Actively, tinignan ko na ebidensya na hawak nila, hindi nila dapat isampayan. Kahit po itong mga insertions, kahit po itong mga kontratista na kilala daw niya. Yung insertion hindi illegal, Corina. Narinig na natin yan kahit kay Senator Lacson. Everyone's been doing it, yung insertion na yan. Ang masama yung may insertion kapag tapos hindi na-implement. Yung insertion becomes evidence of yung intent to commit a crime. But insertion itself, hindi bawal, hindi illegal. Okay. Now, ang kinikusyon yata nila ay napakalalaki ng mga halaga ng mga insertion sa mga lugar na wala namang lumabas ng mga proyekto. Iyon ang problema. Yung hindi ginawang proyekto, nandun yung krimen. Wala naman siyang partisipasyon dyan. Because ang implementation yan is nasa local government or nasa executive agency na DPWH na magpapagawa ng mga flood control. Hindi naman congressman ang gumagawa nun. And yung contractor. Hindi naman siya contractor. Hindi naman siya DPWH. So ang inyo pong payo sa inyong kliyente? Tika lang mga kababayan hindi daw po contractor itong si Saldico. Ano yung Sunwest na yan? Alam mo yung abogado, minsan nadudulas din at nabubuking, Paano hindi siya contractor? Di ba? Sa kanila nga po yung Sunwest. May isa pang company na sa kanyang kapatid. Tapos napakalaking budget sa kanyang lugar. Siya yung mga nagbibigay ng insertion. Iba paano hindi siya contractor? Hindi ka kailangan umuwi dito. Ang sinabi niya sa akin, tinatanong sa akin nung press kung walang balak umuwi. Sabi ko, walang balak umuwi at this time dahil nga natatakot siya para sa buhay niya. Okay. Ano po ba yung sakit niya? Ano nga ba yung sakit? Ang nagsakit-sakitan Siya nagpunta sa abroad. I can only tell you na meron siyang cardiac condition. May cardiac condition, Chemenet, umuwi ka na, Saldico, gago ka. Pagkatapos, but I can't tell you everything else. Hindi ko pwede bigay yung detalye. Yun na nga, nakita ko kanina yung interview ni Senator Soto na face the music. Sabi ko, what music? Pinadala ng wife ko kanina yung videos ng mob dun sa ombudsman na mukhang papatay na ng tao yung crowd. Hindi music yan, mob yan.
Okay. Diba? Pagka meron ng formal charges, and I hope wala, kung meron ng formal charges, and then we will react. What can construe a formal charge? Pag na-file na, And if there is enough evidence. and then, well, it should not be filed unless there's enough evidence. Kung na-file na, I-assume na meron silang ebidensya, and then we will react pag na-receive na namin. Can you give an opinion about what would construe enough evidence? Kailangan admissible evidence eh. It has to be credible evidence and admissible evidence. Hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng chismis, hindi pwede sabi, nagdala kami ng milyon-milyon pera doon, tinanggap ng aid niya para kay congressman daw. Eh, that's hearsay twice removed eh. Sabi niya, sabi ni Juan, sabi ni Pedro, sabi ni Juan. Hindi tatayo sa korte eh. But can he be compelled to show bank statements? Yung kanyang salin, halimbawa. Open yung salin. In fact, I had that debate with some members of the press the other day. Sabi ko, alam ko open yan eh. Makukuha yan dahil public document yan eh. Hindi ko alam kung bakit yung ibang mga congressman at senador isinusumite na naman. Parang, ito nilabas na ni senador like this and like that. Pero bakit kailangan pa nilang i-resubmit? Isn't it? I don't think it's readily available to just anyone. Aralin ko but alam ko because I keep saying na when I defended Mikey Arroyo sa mga tax evasion case niya 10 years ago, mas kompleto pa yung salin nila kaysa sa akin eh. Yung press, mas maraming kopya kaysa sa akin. We had to look for copies of his salins. What about the aircraft? Pinag-uusapan lahat ng mga aircraft na nakalipad daw mula sa Pilipinas at naka-eskapo. Nasaan na ngayon ang mga aircraft na yun? And are those clearly his? Clearly not his. Kasi nakadeklara naman sa salin niya. Siyempre, hindi niya sasabihin yan. Hindi nga sasabihin kung nasaan si Saldico, yung mga aircraft pa kaya. You can move to TRO that. Yes, pwede. Absolutely. But the DFA will not eh. Sinabi na nung DFA na hindi yata naintindihan nung congressman yung passport law. Hindi ho ganyan ang passport. Kailangan ho may pang-revocation. Kailangan sumunod sa proseso. Kailangan sumunod sa batas at sa proseso. Yes. Alam mo yung ginawa nila dati kay Teves, napakabilis nila ipakansila, no? Pero dito kay Saldico, parang ang daming proseso na kailangan gawin. Okay. Nung revocation. Posibilidad pa na bumaligtad yung inyo pong kliyente? I mean, wala po bang kumakatok sa kanya na mula sa kabilang kampo para sabihin, mag-state witness ka na lang, ilabas mo na lahat ng katotohanan? Wala naman. Wala naman. Nothing serious. Kasi maraming nag-opinion na ilabas mo na lahat, maglaglag ka na, pero wala namang serious. Walang serious? Wala naman that I should be concerned about. Okay. As his lawyer. So, pwede palang gawing state witness pa. Ang inang yan. Pero bukas po ba si Ginoong Saldico na makausap at sabihin mo na lahat, bumalik ka na dito, hindi ka namin kakasuhan? Hindi pa namin pinag-usapan. Wala pa ako dyan eh. Kasi again, I don't know what the accusations are. No? Naririnig ko lang yung mga sinisigaw-sigaw na mga politiko na sagutin mo yung akusasyon. What accusation? Papatayin itong kliyente ko kung mapunta siya dyan. So thereby, parang totoo yung yung death threats. Totoo yung death threats laban sa kanya. Okay. Yun ang biggest fear niya. May death threat. Daming pera, may sariling eroplano, ang daming bodyguard, natatakot sa death threat. Natatakot ka mo sa taong bayan. Kasi taong bayan po yung pwedeng kumuyog sa kanila kung sakali man, no? Kung nandito sa Pilipinas si Saldico. Yung pagkakaalam ko nga, mga kababayan po natin, mukhang pati po itong si Martin Romualdez, no? Yes, I just want to share nagtatago na ngayon, mga kababayan po natin. So, speaking of matinding korupsyon, baha, kawalang flood control, ito po, no, yung magic timba. Nakita nyo na po ba ito, mga kababayan natin? So, isama natin sa ating pag-uusapan itong magic timba daw po ni Bongbong Marcos. Grabe, no? Pati tubig baha, kaya daw pong inumin. Ibutang inang yan. Bakit pa tayo gumagastos ng mineral water, no? Kung pwede naman pala timba lang, kaya nang inumin kahit tubig ulan. Napakamahal yung bill natin sa tubig. Napakaraming tubig ulan. Kung yung magic timba na yan, kaya naman pala inumin ng tubig ulan, no? Yung tubig baha, tangina, may lumulutang pa na ibak yan. Kayang-kaya daw po. Napakagaling talaga na salesman, no? Itong si Bongbong Marcos. Kasi pati taga DSWD, naturuan niya kung paano gaguhin ng tao eh. Tangina nyo, tubig ulan, ipainom nyo sa taong bayan. Iputangina, wag na kayo bumili ng mineral water. Yung Malacanang. Ipunin nyo yung mga tubig baha. Ang gusto nyo, dalhin namin doon. Gumamit na lang kayo ng timba na yan. Promote nyo sa taong bayan na inumin yung tubig baha. Gamit yung timba nyo na yan. Iputangina, kahit ako siguro, mga kababayan po natin, no, magmamakaawa na lang ako na bigyan nyo ako, mag-donate kayo ng tubig sa akin. Kung ako po ang binaha, kung ako po yung biktima. No, kaysa inumin kong tubig baha gamit ang timba na yan. Papatayin ka dyan eh.
Anong proseso niyan? No, para tubig baha, may mga ibak pa siguro yun. Putang ina, kung anong klaseng bakterya na yun dyan sa tubig baha. Pwede pa siguro kung ulan mismo, sinalod mo. Pero galing sa tubig baha, sa sandok, ilagay mo dyan, tapos inumin mo. Pwede ba yun? O, ito, pakinggan nyo. Grabe yung kanilang pambubudol dito. Yes, I just wanted to share this to everyone kasi sa Cebu, isa po sa mga naging concern ay yung mainom na tubig. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo. 400, ilang libo yung ano dun, yung talagang biktima ngayon. 400 lang pala. Magic pala yan, padala nyo na lahat. Bigyan nyo lahat ng mga Pilipino, mga putang ina kayo. Meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli at coliform bacteria. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mafi-filter. Tika lang, putang ina ito. Yung sa gilid niya, mukhang si Ridon ito. Naging DSWD na pala si Ridon, mga kababayan natin. Uy! Gago, Ridon, ba't nandiyan ka? Ang ginagawa mo dyan? Po, nung water filtration. Tuturuan po namin yung mga internally displaced persons para, yung mga pamilya na naapektuhan ng disaster, para linisin, ma-maintain, kasi pwede pa po itong gamitin. Magic team ba ni Bongbong Marcos? Galing mag-stock ng DSWD Actually, hindi ko lang alam kung ilang liters actually yung pwedeng laman din nito, pero punuin mo to kasi. Yan, mga 20, ano yan? Siguro 15 liters. 15-20 liters, ano? Yeah. Tapos, halimbawa na-consume na yung laman nito, pwede mo rin punan para mabigyan mo rin naman ng tubig yung iba mong kasama. Actually, ito pwede sa mga evacuation centers, mga 3 to 5 families, pwede mo mag-share dito. So ma'am, napaka-usable niyan. Kasi sa evacuation center, ang pinakamahirap. Saturated masyado. Bakit hindi binibenta sa market yan kung effective yan? Kung effective yan, sa probinsya, effective, mabibenta yan. Dalahin ay yung tubig na naririto, ang bigat dalahin, mas malaki pa yung gasto sa pagbiyahe kaysa doon sa tubig. Yes, kasi meron din naman tayong mga water trucks, mga water filtration trucks, but in some areas nga po, na hindi makarating yung mga trucks natin, at least meron po ito na pwede natin ipadala. So, malaking tulong po ito doon sa mga kababayan natin. Yes, actually, po ito, there's a private company na pinagkunan po natin dito. Talagang ito yung... galing sa private company. So, malaki na naman yung kickback nyo dyan. Nila pong, how do you call it, expertise, yung dumevelop ng mga water filtration systems. Yung tubig baha, hindi kaya. Yung tubig baha na may Actually, pwede. Talaga? Oo. Ginamit na namin ito, in fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from from this bucket. Dinig ako. Kahit sa sinasabi niya kahit tubig baha, pwedeng inumin. Nakangiti rin po siya Pag kayong sales lady, tapos ganyan yung demo nyo, hindi ako bibili. Putang ina. Ikaw mismo nagsasalita ka na pwede yung tubig baha. Tapos duda ka sa iyong sinasabi. Tubig baha, pwede ba dyan? Kahit may ibak ha. Tangina, ipainom ko yan sa'yo. Bibigyan kita ng may ibak na tubig baha. Kasi yung tubig baha, hindi mo naman alam kung anong nahalo dyan Kaya nga tubig baha Halo-halo na kung anong mayroon dyan Painom ko yan sa inyo. Painom natin kay Bongbong Marcos at lahat ng mga buaya. Kasi mga buaya pala, sanay naman po sa maduming tubig. No? Pero social na ngayon, ang mga buaya na nasa Kongreso at nasa Senado, sa Palasyo. Dahil talagang imported na tubig na yung kanilang ininom. Kahit yung mga gumagawa ng hearing po sa House of Representatives, no? Yung buti nila, nakaglass na. Yan ata yung iniinom ng mga gunggong na yan. Ibang klase na po yung buhaya ngayon. O tingnan mo yung katabi ni ate, yung buhaya na katabi niya. Sino ba yan? Si Kik, yan pangalan tawag nila dyan. Si Redon ba yan? Naka-iPhone 17, Dami talagang pera ng mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Mga kababayan po natin, pera ng bayan na naman ang kanilang nilolostay. At again, mga kababayan po natin, ako po ay nanawagan na kung sakali kayo po ay may ekstrang oras or panahon, 16, 17, and 18, sumama po tayo
sa malawakang kilos po ng Iglesia ni Cristo at ng People's Council. So dalawang location po mga kababayan natin. Sa Lunita po ay para sa Iglesia ni Cristo at sa EDSA, EDSA People's Monument. Yun po, diyan sa Camp Aguinaldo Gate 4, nandiyan naman po ang People's Council. Kaya makiisa po tayo mga kababayan po natin. Samahan nyo po, no? Sumama kayo para lahat ay maipakita natin na galit na ang taong bayan sa mga pagnanakaw na nangyayari po sa ating bansa. Kung galit ka, makiisa ka. So, siguro maganda, no? Ano mo niya, sakripisyo nyo muna, 1 araw, 2 araw. Kung hindi mo talaga kayang sumabay ng 3 araw, edi ano na lang, 1 araw lang. At least nagpakita ka, pinakita mo yung warm bodies mo. At least mabilang kung gaano karami po yung mga nakiisa at sumali po, mga kababayan po natin. Kasi sa panahon ngayon, lagi nilang sinasabi, kaunti lang kayo, no? Hindi kayo magtatagumpay. Actually, yung sinasabi nilang hindi magtatagumpay, normal yan. Normal yan sa mga taong takot din. Kasi, kaya dinidiscourage nila, kaunti lang kayo, hindi kayo magtatagumpay, kasi para hindi nyo na uulitin. Pero alam mo yung taong galit, no? Talagang gagawa ng paraan yan, na talagang makikiisa. Dahil, alam mo, ang sarap ng pakiramdam sa totoo lang, mga kababayan po natin, no? Na ginawa mo yung part mo na ikaw ay nakikipaglaban sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakaka-guilty kung mananahimik ka lang eh. Hindi ka magsasalita, hindi ka makikiisa, nanonood ka lang, tapos gusto mo talaga ilabas yung galit mo. Yan, napakaganda. At alam ko may mga open stage po yon. Lahat ay pwedeng magsalita sa gustong magsalita. Magpa-register ka lang, syempre, so pwede magsalita. And of course, yung mga kababayan natin, yung mga organizer dyan, is welcome naman po yung lahat. Ika nga walang kulay politika ito. Basta't ikaw ay ang pinaglalaban mo, ay katarungan, pinaglalaban mo, ay gusto mo magkaroon ng kapayapaan, of course, transparency and accountability sa mga pagnanakaw na nangyari sa ating bansa. Makisa ka na dyan. Kasi kung hindi natin ito gagawin, nakita nyo po, napakatinding baha na nangyayari sa Cebu. O itong si Lisa Marcos, nagpa-party-party pa sa Malacanang. Nagpatawag ng kanyang mga kaibigan. May pa-buffet sila doon. Ang sarap ng kanilang pagkain. Siguro isang pagkain lang, yung wagyu. Yung wagyu na karne ng baka. Per kilo niyan, I think, 10,000. Imagine mo 10,000, isang karne lang. So yun lang din yung halaga na binibigay nila ngayon sa mga Cebuanos bilang tulong pinansyal doon sa mga nawala ng bahay. 5,000! Nakakahiya naman po sa gobyerno ni Marcos Jr. Nagbigay pa ng 5,000. So, pasalamatan na daw po yan, sabi ni Claire Castro. Dahil yan daw po ay malaking tulong para sa kanilang pagsisimula. Ang kakapal ng mukha, mga kababayan natin, no? 5,000, malaking tulong na daw po para sa pagsisimula ng mga sinalanta ng bagyo. So, nakita nyo, ano ba yung mabibili ng 5,000 sa panahon ngayon? Ano po ba yung, no? Ano po bang mabibili mo dyan? Ano pa yung, anong masisimulan mo dyan? So, hindi pa sila naawa yung mga kababayan natin. Nagpapasok na lang sa mga bakal para lang ma-secure ang kanilang sarili. Dahil kawalan po ng mga evacuation center sa ating mga lugar. And of course, kagaya ng nangyari sa Cebu, imagine mo, matindi yung bagyo. Yung mga mayors, nag-travel pa po sa ibang bansa. Nag-travel pa sa Europa. Nagbakasyon pa. Pero alam nila na may deklara na magkakaroon ng mga matitinding pagbaha. And then si Bongbong Marcos, pumunta doon kahapon. Anong ginawa niya kahapon doon, mga kabayan? Tumayo doon. Andyan na yung tubig namin, pagkain, yung mga ayuda na ibinigay. Pero hindi siya namigay. Sino nag-distribute? Yung local official niya. Tapos ang matindi pa, napagod pa yung mga tao doon. Imagine nyo inantay pa ng tao kung kailan siya dumating. Nung dumating siya, tsaka lang pinag-distribute. Tapos ang liliit lang pala. Tapos yung cash assistant, hindi pa nabigyan lahat. So wala talaga. Of course, nakakaawa pa kasi mayroon po tayo sinasabing mga EDCA site po dito sa ating bansa na yung pinaka-purpose nila hindi talaga para sa gera, hindi talaga paghahanda para sa gera. Alam mo, yung lagi nilang sinasabi,
Yan po is para suportahan, tulungan po tayo sa panahon ng kalamidad. Diba? Pero wala, hindi ka makakita ng mga puti na nagre-rescue. Ang daming mga nag-aantay sa bubungan. Nangyari na lang, no? Humupa na lang yung baha, walang nag-rescue. Walang helicopter, no? At kung ano man na nag-rescue sa kanila. Tapos, itong mga nasa Armed Forces of the Philippines natin ngayon, itong sila Browner, inaghahanda pa po sila para sa isang digmaan. So, imagine mo, bumagsak yung 2 helicopter natin. Wala pa po yun, wala pa tayo sa digmaan. No? Magre-rescue pa lang sila. Tapos ngayon, magmamayabang po itong nasa Armed Forces of the Philippines natin. Si Gibo Chodoro, ganun din naghahanda. Si Bongbong Marcos, ganun din pinaghahanda. Di ba dapat pukusan muna natin yung pangunahing problema ng ating bansa kaysa paghandaan yung mga ganyang klaseng kaguluhan. Kung hindi nga natin kayang mag-provide sa pangangailangan ng mga sinalanta, paano pa kaya ang gera? Paano tayo makasurvive na sinasabi nilang 30 days? Ito, ano lang to real talk lang to mga kabayan natin Yung totoo lang, no? Huwag tayong mag-assume na kaya natin. Huwag tayong mangarap na kaya natin sapagkat ang bansa natin ay mayaman sa mga resources pero napupunta lang sa ilang mga oligarko, lalo lang gobyernong ito. Alam mo si Bongbong Marcos, ang gobyernong ito ay nakaupo sa pwesto, hindi talaga sila pro-mahirap. Kaya nga naman lumalakas na naman ngayon ang mga grupong mga kaliway. Bakit? Nakita nila na hindi naman nagtutulong sa mahirap ang gobyernong ito. So yun ang ginagamit nila ngayon para makarecruit na naman sila. Itong mga kaliwa, nagpapalakas na naman sila. Yung mga addict, yung kriminal, dumarami na naman. At kawawa po yung mga taong lumalaban ng patas na nung panahon ni Presidente Duterte, okay na. Nagkaroon na po ng disiplina. Diba? Anyway, kung kayo po ay nakaabot sa video ito, mga kabayan natin, huwag kalimutan po mag-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman po kayo. So, antayin natin kung ano po ang katotohanan dito po sa sinasabing pagpaparesto kay Senator Bato de la Rosa. Kasi kung totoo ito, ako naniniwala na mas maunang matimbrihan si Senator Bato de la Rosa bago pa ito mapapalabas. Dahil mayroon pa rin namang kakampi ang Senator Bato sa loob ng ahinsya, sa loob ng gobyerno nitong si Bongbong Marcos. Kaya kailangan talaga maganda pa rin si Senator Bato. Hindi pwede na sabihin ni John Vic na hindi totoo, maniniwala na siya na hindi totoo. Kasi posibleng totoo ito, at baka ma-surprise lang itong si Senator Bato de la Rosa. Okay, so yan lang po yung ating update, mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusuporta sa ating munting channel. Thank you and God bless everyone.